Alleluia, 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 Alleluia. Kayong bigat ng pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama nila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nakahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagina, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ay tinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong ala sa langit. Ang mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang unang araw ng Nobyembre ay isang espesyal na okasyon sapagkat ating ipinagdiriwang ang lahat ng mga banal, kapwa mga kilala at di kilalang santo. Ang titulo na santo ay may katumbas na kahulugang banal. Ito'y sapagkat habang sila'y nabubuhay sa daigdig, namuhay sila sa kabanalan ng Diyos, sa kanilang kababaang loob na pagkatao. At matapos ang kanilang pinagdaanan sa sangkalupaan, natagumpayan nila ang korona ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ito yung nakitang pangitain ni San Juan sa unang pagbasa. Nang makaranas siya ng kakaibang pangitain habang isinusulat ni San Juan ang
ang aklat ng pahayag. Nakita rin niya ang napakadaming tao. Natagumpayan ang mismong korona ng kaluwalhatian. Matapos ang kanilang mabubuting pamumuhay sa daigdig. At sila'y sumasamba sa paanan ng trono ng Kordero ng Diyos na si Hesukristo. Kaya nga, sila'y nararapat na tawaging banal at nararapat na tawaging mapapalad. At si Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinangaral niya sa bundok ang 8 pagpapala o tinatawag nating 8 Beatitudes. Ang mga 8 kasabihang ito ay nagsasabi na kahit sa oras ng kapighatian at pagdurusa, mapalad pa rin ang mga taong may lakas ng loob na patatagin ang kanilang pananampalataya sa Diyos sa paraan ng paggawa ng kabutihan. At ang gantimpala sa kanila ay buhay na walang hanggan at iba pang mga kaganapang binigyan ng Diyos na nararapat sa bawat isa. Kung titingnan natin, napakahirap maging dukha o kaya'y gutom, uhaw, pati na rin ang pagiging malungkot. Dahil marami tayong mga ari-arian at mga bagay na nagpapasaya, na nagpapaginhawa sa ating buhay. Ngunit ang pinopunto lamang ni Kristo sa 8 pagpapala na ito, sa kabila ng makamundong bagay na nagiging solusyon sa ating mga problema, hindi dapat mawala sa atin ang mga espiritual na pagpapahalaga na nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya kung titingnan natin sa 2 pagbasa sa aklat ni San Juan, ang pagbasa ay nagpaanyaya sa atin na makilala natin ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat. At itong pagmamahal ng Diyos ay ating angkinin upang tayo'y karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Kaya tayo inanyayahan ni San Juan na maging malinis ang ating puso at kalooban, na may kadalisayan ng puso sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesus sa katapusan ng panahon. At ganyan ang ginawa ng mga santo na tunay sila'y naging matapat sa kalooban ng Diyos hanggang sa makamtan nila ang kaligayahan at kaluwalhatian sa kabilang buhay. Mga kapatid, maraming mga santo ay hinirang ng simbahan at ipinagdiriwang ng hiwa-hiwalay sa mga araw. Ngunit may mga santo rin naman na kahit walang pagdiriwang ay ginagawang Saint of the Day. Kung ninanais nating basahin ang kanilang talambuhay, mahalaga rin ito bilang mga Katoliko na hindi kailanman sinasamba natin ang mga banal. Tandaan natin, hindi natin sinasamba ang mga banal. Tayo mga Katoliko, ang sinasamba lamang natin, tayo ay nakatuon lamang sa iisang Diyos. Ang latria, ang nararapat na pagsamba
ay para lamang sa Diyos at ang banal na Santatlo. Ang ating mga debosyon ay itinuturing nating paggalang sa mga santo at ito'y tinatawag nating dolya, natatanging paggalang sa mga santo, at tinatawag nating hyperdolya kay Maria sapagkat ang mga santong ito, sila ay nagsisilbi sa atin, nagbibigay sa ating inspirasyon upang mamuhay ng nararapat sa mundong ito. Mga kapatid, naway sa patuloy nating pagdiriwang ng banal na misang ito, naway matularan natin ang mga banal sa kanilang pagiging tunay na mapalad ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Amen.